be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang tanghali po sa atin. Medyo laki yan. Lima at sa ating balitang halian. Tandaan po natin, ang Kakampi Online ay kasapi ng online broadcaster sa social. At ang ating inyo po napapanood ngayon ay ang ating balitang halian. Sa ulo ng mga balita, 5 patay sa pagbagsak ng eroplano sa Poland. 150 pesos. Legislated wage yan. Hike patuloy isusulong ni Subiri. 150 na wage hike ay isusulong daw ni Subiri. 5 pulis ng MPD na inireklamo ng robbery extortion sumuko na. Samantalang ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping nagpulong. Ano kaya pinag-usapan? US magpapakalat ng mga fighter jet sa Middle East. Samantala, magpaalala muna tayo mula sa himpilan bago ang ating balitang halian. Ayan, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na inyong matatawagan sa 8241-9990 and 8241-9972. Ayan, Sincerity po ay napakarasarap na pagkain para sa inyo lahat. Di ba? So, ayan, pakiayos mo ito, be. Okay. So, next natin dyan ay, yan. Ang Sincerity po ay inyong matatawagan sa 8241-9990 at 8241-9972. At syempre, for catering or deliveries, pwede ninyong puntahan o tawagan, ang Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. At ang kanilang Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City, sa ground floor, Lucky China Mall, Binondo, Manila. At meron din sila sa P. Guevara Street, Corner Harbor Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson. You can call 02696-1987 at sa SM Mega Mall. Ayan. At syempre, napakasarap po ang mga pagkain dyan talaga. Pag gusto nyo talaga umorder, ayan. Ang order, pwede kayo sa 8241-9990 at 8241-9972. Okay. Sincerity Restaurant ay napakasarap po talaga umorder dyan. Lalo na yung mga chicken nila. Ayan. At order din tayo ng tubig. Ano bang malinis at pinakamalinis na tubig? Ayan ang ating Absolute. No, di ba? Pwede kayong umorder pang personal or pang family pack. At para naman sa ating masarap na pagbibiyahe, yan, ang ating flag carrier, ang Philippine Airlines. Ayan ang ating Philippine Airlines. Ang flag carrier ng bansang Pilipinas. Okay, balik tayo sa ating programa dito sa ating mga balita. Ang ating balitang halian. Patay ang 5 katao matapos na bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano ng isang airfield. Ito ay bumagsak sa airfield malapit sa Warsaw, Poland. Ayon kay Polish Health Ministry Adam Nielczylski na mayroong nasa 7 katao rin ang lulan ng naturang maliit na eroplano ang sugatan. Itinuturing dahilan ay ang sama ng panahon. Samantalang nagtulong-tulong naman ng nasa 10 ambulansya at 4 na helicopter para agad matanggal ang pagkabagsak ang Cessna 208 plane. At syempre,
sabi nga natin, patuloy na isusulong naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanilang panukalang legislative wage hike. Okay. Na 150. Yan. Naku, maganda yan. Sinasabi nito na gagamitin niya ang isinagawang survey noong Hunyo ika-19 hanggang Hunyo ika-23. 19 until 23 na pagtataas daw ng sahod ay siyang pangalawang pangunahing issue sa bansa na dapat tugunan. Ayon pa sa survey, naniniwala ito na papanigan siya ng kapwa senador para tuluyang maipasa ang kanilang panukalang batas na magkaroon ng 150 taas sahod sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Samantalang pinag-aaralan aniya nito kung paano may patutupad ang legislated wage hike na ito kung sakaling ito nga ay maaprubahan na. Controversial na issue ng mga pulis. Sumuko na sa Camp Crame ang 5 pulis ng Manila Police District na inireklamo ng robbery extortion ng isang computer shop owner. Kung matatandaan natin nitong gabi ng Lunes ay magkakasunod na sumuko kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, sina Staff Sergeant Ryan Tagle, Makulan at John Erwin Santiago Isaac, Corporal John Mark Gonzales Dabukol, at mga patrolmen Jeremiah Sesme Pascual at John Lester Reyes Pagar na mga miyembro o na mga pawang miyembro ng MPD District Police Intelligence Operation Unit. Sa pagsuko ng ang nasabing pagsuko ay ilang araw matapos ipag-utos ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na arestuhin ang mga ito dahil sa ginawa nila. Ang naturang kapulisan ay inireklamo noong nakaraang linggo ng isang 73 years old na si Hermenegildo Mateo matapos na hinga ng 40,000 dahil sa pag-ooperate umano ng online gambling. Bukod pa dito, kinuha pa rin nila ng mga pulis ang inireklamo na hard drive ng kanilang CCTV. Bukod sa kinuha nila ang mga inireklamong hard drive ng kanilang CCTV at maging ang pera sa kaha ay nagkakahalaga ng mahigit 3,000. 3,000 lang? Umirit pa ang reklamong pulis na dapat magbigay ang complainant ng 4,000 kada linggo bilang proteksyon. Ano ba yan? Nako, personal naman nakipagpulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Chinese Foreign Ministry na pinayuhan ni Xi ang dating Pangulo ng bansa na patuloy na isusulong ang magandang samahan ng dalawang bansa. Sa naganap na pulong sa Diayutay State Guest House sa Beijing nitong Lunes, pinuri ni Xi si Duterte dahil sa kanyang pamumuno at mas malakas pa nito ang pagandahin ng ugnayan. Sa pagpapalakas ng kanilang ugnayan, magugulita nung nakaraang buwan ay sinabi ng dating Pangulo na kapag naipit ang Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng US at China, ay magiging libingan ang bansa. Sa ilang pang mga balita, ipinag-utos ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang deployment ng F-35 at F-16 fighter jets. Ganon din ang USS Thomas Hudner destroyer sa Middle East. Ang naturang hakbang ay bilang kasagutan sa aktibidad ng Iran sa Strait of Hormuz.
Sinabi ni Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh na dahil sa nakakaalarmang kaganapan sa Strait of Hormuz ay isinagawa ni Austin ang naturang kautusan sa US Central Command Area of Responsibility. Noong nakaraang mga araw kasi ay tinangka ng Iranian Navy ship na dukutin ang merchant vessel sa Strait of Hormuz at Gulf of Oman. Hindi nagtagumpay ang tangka na ito ng Iran matapos sitahin sila ng US Navy na nakatalaga sa naturang lugar. Samantalang pinaigting ng US ang pagbabantay sa Middle East noong Mayo matapos na mapigilan nila ang hakbang ng mga Iran sa Persian Gulf. Yan ang ating mga balita sa araw ng ito. Tayo ay magpaalala mula sa ating himpilan ang kahalagahan ng ating karapatan bilang isang OFW. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Ayan, balik tayo sa ating balitang halian. At syempre, ano lang po nyo kami ha, i-likes lang po ninyo o mag-subscribe kayo sa ating Kakampi Online. Ayan. At para sa ating ulat panahon, ano ba ang panahon natin ngayon, RP? Ayan, nako, ano nga ba mga panahon natin ngayon? Ngayon ay July 18, 2023, ang DOST Pag-asa Weather Report. Talikat, tunghayan po natin. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay July 18, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 810 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough or yung extension nito ngayong araw ay magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At ayon din sa ating latest analysis, itong LPA nito ay may posibilidad na ma-develop at maging isang bagyo within 24 hours. At nakikita natin na posible itong kumilos pa northwestward at maaari itong lumapit dito sa area ng northern Luzon sa mga susunod na araw. Ngunit meron pa rin pong posibilidad na magbago ang ating scenario
baryo dito sa LPA na ito. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At sa kasalukuyan, southwest monsoon o habagat pa rin ang umiiral dito sa bahagi or sa western section ng Luzon at Visayas, kung saan itong habagat ay magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pagulan dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Zambales at Bataan, dulot yan ng habagat. At dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan dito sa western section ng Luzon, dulot pa rin yan ng habagat at ng mga localized thunderstorm. So pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa mga biglaang pagulan. And also ang regional offices din natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agad ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw makakaranas din ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang bahagi ng Caraga at Davao Region, dulot yan ng trough ng low pressure area. Samantala, sa buong bahagi naman po ng Visayas maging sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao, ay meron din tayong mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Itong mga pagulan po nito ay posibleng panandalian lamang, ngunit during severe thunderstorms, posible pa rin po ito maging mga moderate to heavy na mga pagulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot ng habagat ay meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa bahagi din ng Zambales, Bataan, western coast ng Batangas, Occidental Mindoro, maging kasama na dyan ang Lubang Islands, maging sa bahagi din ng Palawan, kasama na dyan ang Calamian, Cagayancillo, Cuyo at Kalayaan Islands, kung saan hindi po muna natin ina-advise na pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito sa bahagi ng Metro Manila, maging sa bahagi ng Baguio City at Legazpi City, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ay makakaranas na po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ngunit meron pa rin tayo mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorm. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu, bukas ng Miyerkules at sa Huwebes ay meron lamang tayong mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. Ngunit pagdating ng Biyernes ay posible pong maging mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman yan ng trough ng low pressure area na minomonitor po natin. Samantala, dito naman sa bahagi ng Metro Davao, bukas hanggang sa Thursday, magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And by Friday naman, ay meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agad ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius, sa Baguio ay 17 to 23, sa Legazpi ay 24 to 33 degrees Celsius, sa Metro Cebu ay 24 to 32, at sa Metro Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:36 ng umaga at lulubog mamayang 6:29 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa weather forecasting sa Grace Castañeda. Magandang umaga po. Ayan ang ating weather update.
So, meron bang mga medyo may ulan-ulan pa rin. Tag-ulan naman talaga ngayon sa atin. Okay, at siyempre tayo naman ngayon ay dumako sa ating trabaho patrol. Ayan, medyo nakikita ko ba? Malaki ba? Ayan. Ito po ay job vacancy for Hungary. Hungary, di ba? Ito ay sa Peridot. Kailangan nila ng vaccine production worker / technician. 50 ang kailangan nila. Anong qualification? Not more than 35 years old. Minimum height is 173 centimeters. So, without shoes siya, can speak English language. Must have at least 3 years experience working in pharmaceutical manufacturing company. Okay, you can email your detailed resume and passport copy to perido4hungary@gmail.com with mail subject vaccine production worker / technician. So, ayan po. Para naman sa ating dry world draft. Ano ba ito? Baba mo ko. Yan. Dry Dock World, Dubai. United Arab Emirates. Yan. Kailangan nila ng mga preparator. Baba, gilid mo konti. Hindi ko makita. Hindi, kanan. Kaliwa mo. Preparator ba yan? Hindi ko makita. Mechanical. Operator yun siguro. Ganon. Hindi ko mababasa eh. Ayan, sige pa, konti pa. Operator, mechanical, machinist. Hindi ko pa masyadong makita rin eh. Ayan. Mechanical, rudder and propeller, mechanical centrifugal pumps, bulbs, and mechanical fuel pumps. Ayan. At kailangan din nila ng mga Peter, mechanical turbocharger, Peter, rudder, and propeller, machinist, ayan, machinist balancing, and machinist CNC, yan. So, mga lahat ng applicants, you can apply to dito, yan. Apply ddw@lbsrecruitment.com.ph. Yan. Diba? Ang LBS Solution ay matatagpuan natin sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, Cornel MY, Oroza Street, Ermita, Manila. Tandaan po lahat ng sinasabi natin dito, wala pong placement fee, ha? Samantala, King Fahd Medical City pa rin sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay, employers weekly online interview start on August 2023. Kailangan nila ng mga registered nurse. Baba mo. Registered nurses. Hindi nakikita ba? Baba mo ko. Yan. Registered nurses, all areas. Minimum of 3 years experience in a hospital setting. Employers weekly online start on August 2023. You can send your updated resume to, tinan mo, AMSD. Hindi nababasa kasi yung ano eh. Sige pa, konti pa. Sa ARMS, tingnan mo, nababasa mo ba dyan? arms.lbsrecruitment.com.ph. You can send your updated CV din to apply msd@e/recruitment.com.ph. Manpower pooling only, ha? Office in any form ay complex ito ay illegal po yun. No? Wala pong placement fee. Next natin. Ayan, Pure Emerald Trading Establishment, Saudi Arabia pa rin. LBS pa rin. Female store worker. Ayan. At least, ayan, housing allowance. Meron silang housing allowance, transportation, food allowance. Ayan. Okay, ano ba mga kailangan ba? Ayun, nandito, female. Yan, sige pa, experiencing. Yan. Anong age? Di ko pa naman nababasa eh. Kaliwa. Kanan sa'yo. Ay, naku. Candidate with previous experience in fashion retail and stock room monitoring are prepared. Fresh experience are also encouraged to apply. You can call 632-852-4745.
632-85-244750. Ayan, ang mga telephone number. 632-5302, ang till 7101. Yan, sige. Ang sinasabi natin, yung hindi ko nababasa dyan. Ayan, sige pa. Sige pa. Sige pa. Hindi ko nakita eh. 40 years of retail experience. Yan, di ko na mabasa. After 40 years, ay naku, wag na. Sige. Tayo, meron pa ba? Meron pa ba, iba? So, nakuha natin ang ating mga paalala, ang ating pag-ibig. May pag-ibig na ba kayo? This coming August, yan, mapapanood nyo na po dito ang ating pag-ibig. Ano ba ang ating pag-ibig dyan? Tingnan nga natin. Okay, at syempre, alamin natin ano ba ang kaperahan ngayon sa araw na ito. Tingnan nga natin, magkano ba ang palit pera for today? Kasama na ba dyan ang Brunei? Okay, sige, tingnan natin. Ang US dollar natin ay pumapatak ngayon, 54.41. Ang kanilang euro ay 61.16 pesos. Ang ating Australian dollar ay 37.09. Ang ating Canadian dollar is 41.23. Habang ang Singapore dollar natin ay nasa 41.17 pesos. Centavos. 41 pesos and 17 centavos. Ang kanilang Swiss franc ay 63.24 centavos. Ang Malaysian ringgit ay pumapalo sa 11.97 centavos. Ang Japanese yen is 0.39. 0.39. Ang tinatanong nila ang kanila Brunei dollar daw, ang Brunei dollar. Ang Bahrain dinar, magkano ba ngayon ang Bahrain dinar? Is 144.72. Asan? Hindi yun. Brunei, hindi Bahrain. Okay. Brunei, ayan, Brunei dollar is 41.17. Tama ba ako? Yan. Ang British pound ay nasa 71 pesos. Okay? So, kumusta po kayo sa mga kataga Brunei? Shout out po sa atin, Prince Glenn. Shout out sa pag-ibig nandyan sa Pinas. Yan. Nasa Pinas ba ang pag-ibig mo, sir? Okay. So, ayan. At syempre, pagka food, ano bang food na ino-order ninyo? Ha? Tingnan nga natin. Anong mga food ang ino-order dyan sa ating sincerity? Tingnan nga natin. Ayan. Masarap na pagkain. Ang kailangan nating orderin pag mag-aalas 12 na. Sa makikita mga pagkain na ito? Order your food sa 2419991, 2419990, and 2419972. Ito'y matatagpuan sa Quintin Paredes Street, Binondo, Manila, and of course, sa Banawi Street naman, dito sa Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. My telephone number is 0287110280 and 0287110212.
Para sa ating Lucky China Mall, Binondo, Manila is 5167088. At syempre ang ating Piggy Barra Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. You can call 734-6860 and 239-1440. Sa Robinsons Magnolia, 02696-1987. Ang ating Sincerity sa SM Mega Mall, you can call 470-3845. Order na tayo ng masarap na pagkain. At sa ating pag-ibig, yan. Yeah? Tayo ay may pag-ibig. Ano bang mga pag-ibig na yan? Sige, balikan natin ang ating pag-ibig para sa atin. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Okay. Bago tayo nag-block na naman pa. Okay, at syempre habang hinahanap natin ang ating paalala mula sa ating mga kababayan, yan, basahin mo natin, Ma'am Emma Dionisio Solis, kamusta ka na po? Good morning po sa inyo dyan. Mga taga Brunei, Prince Glenn, Emma Dionisio Solis, magandang umaga po sa inyo dyan. Meron na ba tayo? Sige, tapusin na natin ang ating balitang halian. See you po tomorrow. Maraming pong salamat. Ito po yung lingkod Fanny Nicodemus para sa ating Kakampi Online Balitang Halian. Bawat isa sa atin ay nagnanais ng magandang buhay para sa ating pamilya. Lahat ay gagawin natin, mabigyan lamang sila ng magandang buhay. Kung minsan pa ay kaya nating isakripisyo ang lahat para makamit natin ang pinapangarap nating buhay para sa kanila. Kaya naman, marami sa atin ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para makamtan ang inaasam-asam. Malungkot man ang mawalay sa kanila, isasakripisyo na natin ang sariling kaligayahan. Ngunit ang hindi alintana ng mga OFWs ay ang mga panganib na kailangan nilang harapin sa ibang bansa. Marami sa mga OFWs ang nakakaranas ng pang-aabuso, pananakit,
at paghihirap sa kamay ng kanilang mga amo. Ngunit ang pinakanagpalala ng lahat ay nung dumating ang COVID-19 pandemic. Ayon sa data ng Senate Labor Committee, ay may humigit kumulang na 5,000 kaso ng pang-aabuso ang naitala noong 2020 at halos 24,000 naman ang may contract violation. At bagamat merong mga programa ang gobyerno para sa mga ganitong kaso, karamihan sa mga naaabusong ito ay hindi alam kung paano, saan, at kaninong hihingi ng tulong. Lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan mas naging mahigpit ang mga patakaran tulad ng mga lockdowns at social distancing. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin para masiguro na maging maayos ang buhay bilang isang OFW at maiwasang maabuso sa ibang bansa? Kasama na rin na masiguro ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay na iniwan. Una sa lahat, siguraduhin na legal at dumaan sa tamang proseso ang inyong mga papeles. Naglipa na ang mga illegal recruiters. Siguraduhin hindi ka magpapabiktima sa kanila dahil mas mataas ang tsansa na maabuso ka sa ibang bansa kapag ikaw ay illegally recruited. Huwag basta-basta magtiwala sa mga recruiters na kumakausap sa iyo. Kailangang merong tamang agency ang maglalakad ng papeles mo at siguraduhin na merong job order na ibibigay sa iyo upang masigurado na merong naghihintay sa iyong trabaho pagdating mo sa bansang pupuntahan mo. Isa rin sa importanteng dapat gawin kung ikaw ay aalis ng bansa ay ang magpamiyembro sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isang ahensya na nangangalaga sa interes ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. Merong mga benepisyo ang pagiging kasapi ng OWA tulad ng life insurance, dismemberment benefits, total disability benefit, burial benefit, at marami pang iba. Para sa mas komprehensibong detalye ukol sa mga benepisyo ng pagiging member ng OWA, bisitahin ang www.owa.gov.ph. Sa pagdating mo sa bansang pagtatrabahuan, marapating alamin agad kung ano ang mga ahensyang makakatulong sa iyo sa panahon ng kagipitan o pangangailangan. Ang Philippine Embassy ang siyang pinakapinuno na kumakatawan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kadalasan sila ang pinupuntahan ng mga OFWs kapag mayroon silang pangangailangan o problema. Alamin ang lokasyon nito sa bansang inyong pinuntahan, pati na rin ang kanilang contact number para handa ka sa oras na kailangan sila. Ang Migrant Workers Offices o MWO naman ay nasa ilalim ng Philippine Embassy na nangangasiwa sa problemang may kinalaman sa OFWs. Ilan sa mga karaniwang problema na tinutugunan nito ay mga problemang kaugnay sa kontrata tulad ng mga napasok, nawawala, contract swapping, at di tinapos na kontrata. Kapakanan ng mga OFW na maaaring may kinalaman sa pagsasamantala, pagmamaltrato,
at panggigipit ng mga amo at naliligaw o nawawala sa ibang bansa. Prevention is better than cure, sabi nga nila. Kaya't laging mas mabuting handa tayo sa anumang bagay. Ngunit kung minsan ay may mga bagay tayong hindi maiiwasan. Pwede pa rin tayong mabiktima sa kabila ng ating mga pag-iingat. Kailangan mong tandaan na bilang isang OFW ay merong nakalaang benepisyo ang ating gobyerno. Kung ikaw ay isang OFW na naging biktima ng pang-aabuso at nakabalik na sa Pilipinas, pumunta lamang sa OWA upang malaman ang mga steps na kailangang gawin upang makuha ang mga benepisyo. Huwag kang mag-atubili na gawin ito dahil ito ay karapatan mo. Kung merong mang hindi mauunawaan, maaari kang magtanong sa mga representative ng OWA o kaya naman ay humingi ng tulong sa mga taong mas nakakaunawa. Maaari niyo rin silang makontak sa mga numerong ito. Dapat malaman mo, bilang isang OFW, ikaw ay may karapatang mamuhay ng marangal, maayos, at may dignidad. At lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya naman kailangan gawin natin ang lahat upang masiguro ang kanilang maayos na kinabukasan. Mga OFWs, laging tandaan na hindi kayo nag-iisa. Laging may kakampi sa anumang hamon na haharapin sa iyong buhay.